Dear IFM, mabuhay! Hello, mga nagagandahan at nagagwapuhang idol. Please call me Popoy, isa sa mga avid listener ng Dear IFM. Sumulat ako para mag-share ng sarili kong kwento at para humingi na rin ng payo sa inyo. Isa nga pala akong bisexual. Parang dual sim. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Bata pa lang ako, alam ko na kung ano ang kasarian ko. Siyempre nalito nung una, pero sa bandang huli, tinanggap ko na rin ang sarili ko. Sino pa ba kasi ang gagawa nun kundi ako lang? And of course, hindi ito alam na magulang ko sa malinaw na dahilan. Kahit natanggap ko ang sarili ko, pakiramdam ko hindi yon matatanggap ng magulang ko. Lalo na ang tatay ko. Uy, bakla! Saan ang tambay natin ngayon? Uy, eksahirada ka talaga, no? Kahit kailan. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo kong tatawagin ng ganyan, di ba? Ay, sorry. Nawala sa isip ko. Pre, saan ang tambay natin? Dapat dun tayo sa maraming chicks, ha? Baliw ka talagang babae ka, no? Doon na lang tayo sa dati. Sige. Doon na lang tayo. Tama-tama. Nandun si Arnold. Pwede na ako magpa-cute. Ay, para namang papansin ka nun. Iyang gwapo nun, samantalang ikaw. Okay na. Mukhang tao ka naman. Hoy, grabe ka ha. Alam mo, subukan mo kasing tumingin sa salamin para makita mo yung nakikita ko. Hoy, excuse me. Ang laki na kaya ng ginanda ko. At dahil yan sa White Rose Papaya Soap na may vitamin B3 kaya papaya puti, papaya fast. Oo, sige. Oo na lang. Hi, Jessica. May pupuntahan ka ba mamaya? Pwede ba kitang makadate? Hindi. Ang bilis mo naman magdesisyon. Hindi ba pwedeng pag-isipan mo muna? Sige, pag-iisipan ko. Hindi pa rin eh. Sige na. Pumayag ka na. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi. Ew! Kikindat ka na nga lang, may muta ka pa sa mata. Halika na nga, boy. Sama ng hangin dito. Bakit ba ang arte mo? Buti nga may nagaya pa sa'yo makipag-date eh. Alam mo naman kung sino kang maganda. Mukha ka namang itik. Uy, sandali nga. Tinanggihan ka lang ng babae, nilait mo na agad. Ba't ka pa nangingialam, ha? Siguro, ikaw ang gusto mong masabihin ng maganda, ano? Ha? Ano sabi mo? Poy, tama na yan. Sige na, halika na. Lumis na tayo. Hindi. Ang bastos ng mukha nga nito eh. Ano bang gagawin mo, ha? Buro na ka bang manuntok? Baka isang suntok ko lang siya, tumilapong ka dyan eh. Sinampal mo ako? Oo. At hindi lang yan yung gagawin ko. Halika dito. Bastos ka. Wala kang galang sa babae. Duwag pala yun eh. Akala mo kung sinong matapang at gwapo? Ba't ka ganyan makatingin, ha? Girl, bakit mo naman sinampal at sinabunutan si Martin? Para ipagtanggol ka. Seryoso ka ba? Sambalat sa bunot talaga. Ano? Ate Vika, girl? Ha? Hala. Marami kayong nakakita? Oo, loka-loka ka. Magtataka yung mga yun kung bakit mo sinabunutan. Naku, sana hindi makarating sa tatay ko. Baka ibitin ako ng patiwarik. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Total, pinagtanggol mo naman ako ng silimuho na yun. Talaga ipagtatanggol kita, no? BFF tayo eh. Kahit ganito lang ako, hindi ako papahig na may mangbastos sa'yo, ha? Lalabas sa mga matatalas kung kuko. Roar! Baliw ka talaga. Halika na nga. Ililibre kita ng kwek-kwek at fishball sa labas. Uy, type ko yan, egg.
Tanging ang best friend ko lang na si Jessica ang nakakaalam sa totoong ako. Kaya kapag siya ang kasama ko, nagiging totoo ako. Kasama na siguro sa pagiging bakla ang pagtatago sa mundo. Kapag may iba kaming kasama, nagpapakalalaki ako. Medyo lumalabas lang minsan ng kulot pero nababawi ko naman. Dahil tulad sa mga magulang ko, feeling ko hindi ko pa kayang harapin ang panghusga ng ibang tao. Boy, kakausapin kita. Ay, bakit po, Tay? May umabot na kwento sa akin sa nangyari sa school niyo nung isang araw. Ay. Nakipag-away ka daw kay Martin. Totoo ba yun? Opo. Pinagtanggol ko lang naman po, Tay, si Jessica. Binastos kasi ni Martin eh. Sige, nandun na tayo eh. Tama ang ginawa mong pagtatanggol sa babae. Pero Diyos ko naman anak, bakit naman ganong klaseng pagtatanggol ang ginawa mo? Sampal? Sa bunot? Sabi mo nga sa akin, gawain ba yun ng lalaki? Tay, ano po kasi, yun po agad yung naisip kong gawin. Yun na nga eh! Ay, Bakit yun ang unang pumasok sa isip mo? Popoy, umamin ka nga sa akin. Ha? Bakla ka ba? Hindi, Tay. Hindi po, hindi ako bakla. Hindi po talaga. Tay, Bexman, hindi. Hindi naman pala eh. Hindi po. Bakit ganun ang ginawa mo? Di ba, sa ating mga lalaki, suntok ang gagawin. Sorry po. Dapat talagang hindi na mauulit. Yan ang napapala mo sa kakasama mo sa mga kapatid mong babae. Tay, hindi naman po sa ganun yun, Tay. Ganito na lang. Kakausapin ko si Lino na turuan kang magboxing. Po? Tay, ayoko. Masakit yun eh. Tanga! Masakit talaga yun. Kaya para maging tunay kang lalaki, dapat magawa mong tiisin yun. Hindi pa po pwedeng yung na lang. I-basketball na lang. Para maraming boys. Hoy, anong nangingiti-ngiti mo dyan? Wala po, wala. Ayoko ng basketball. Boxing dapat. Kung pwede nga lang, gusto kong ikaw yung susunod sa yapak ni yung pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Ay naman! Bakit ayaw mo ng boxing? Di ka ba lalaki, ha? Dapat nga, malakas kang sumuntok eh. Marunong naman po ako nun. Sige nga, sige. Ipakita mo sa akin ngayon. Suntok dito sa 2 palat ko, bilis. Hindi pa po ako makain, Tay. Wala pa pong lakas. Ay, suntok! Kaya mo yan. Masakit po yung braso ko eh. Nangangawit sa pagkakatulog ko kagabi at sakit eh. Suntok! Ay, malakas ka pala sumuntok eh. Malakas po. Dapat ganyang kalakas ang suntok mo kapag may kaaway ka, ha? Hindi ka dapat nananampal at nananabunot. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tay. Sige, isang suntok pa nga. Yun! Anak nga talaga kita. Sige, manood ka na dyan, ha? Ouch! Ang sakit. Okay ka lang? Oo, okay lang, Tay. Okay, sige, alis na ako lang, ha? Sige po. Sakit. Ay nako mga idol, kung alam nyo lang kung gaano ako sobrang kinabahan nang kumprontahin ako ni tatay. Takot kaya ako mabugbog o lunurin sa drum na puno ng tubig. O di kaya ibitin pati warik. Kaso hindi ko alam na mas sigit pa pala doon ang pagdadaanan ko. Sakit. Uy, ano ba? Huwag kang malikot. Ouch! Likot-likot mo naman kasi. Dahan-dahan lang kasi. Kumakadot-dot ka naman ng mga sugat ko. Ano ba kasi nangyari sa mukha mo? Parang may ginawang punching bag ko. Makipagbugbugin ka ba? Nabugbog ako nang wala sa oras eh. Ito naman kasi si Kuya Lino. Kung makipag-boxing, parang nasa laban ni Manny Pacquiao eh. Hindi ba lang inisip na nabaguhan ako eh. Ano? Nag-boxing ka? Bakit? Aray! Okay. Okay,
Ngayon, alam ko na kung bakit nagkaganito yung mukha mo. Tatawa ka pa talaga sa bunutan kita eh. Okay, sige. Okay, sige. Sansya na. Okay, hindi na. Pero, bakit mo ba kasi ginawa yun? Hindi ka naman marunong sumuntok ka. Si tatay kasi pinilit ako makipag-boxing para daw mas lalo lumakas yung mga suntok ko paano nalaman niya yung ginawa ko kay Martin? Kaya, yun. Pinagkamalan kang bakla, no? Ano pa nga ba? Ay, naku. Tama na nga yung paggamot mo, mas lalo yata ako ang sakit, aray! Nagkakapasa ako dahil sa'yo lalo Ay, naku kasi. Bakit kasi hindi mo nalang aminin? Ang hirap ng ginagawa mo, Nagkukunwari ka. Alam mo, kapag ako nagladlad, mas malala pa dito naabutin ko Ano? Habang buhay ka nalang magkukunwari? Hindi naman, pero syempre, di ba? Syempre sa lahat ng bagay may perfect timing. Hindi mo pwedeng ura-urada. Hindi pwedeng ganun, agad-agad yung mga bagay. Dapat pinag-iisipan mo ng ilang beses. Para ano man yung mangyari, hindi ka magsisisi sa huli. Siguro, iniisip lang din ng tatay mo na baka magamot pa yung kabaklaan mo. Ay nako, hindi na, no? Saka, hindi naman ako tulad ng isang bakla na as in, baklang-bakla talaga. Siyempre gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya, ng sariling anak. Yung ako mismo yung gumawa, ganun. Seryoso ka ba? Oo nga. Ayoko mag-ampon. Gusto ko, dugo ko talaga. Ibig sabihin, willing kang, alam mo na, oo naman. Oo. Pero syempre, di ba? Hindi pa ngayon. Babata pa natin. No, ano ka ba? Magtatapos muna ako ng pag-aaral tapos, mag-girlfriend ako. At yung girlfriend ko, papakasalan ko. At saka kami magkaka-baby, ganun. Sa tingin mo, may in love ka talaga sa isang babae? Ay, oo nga. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi naman ako baklang-bakla. Bisexual. Silahis, AC/DC, ganun. Yun yung nababasa ko sa internet kasi pwede ako sa lalaki, pwede ako sa babae. Basta, balang araw magkakaroon din ako ng pamilya. Lalo na't ganyan ang tatay ko. Boy, sigurado ka na ba dyan? Oo nga, sigurado ko. Babaguhin ko yung pagsasalita ko para maniwala ka, ganon? Kaya nga, dapat makahanap ako ng girlfriend para makapag-practice na ako ngayon. Nang? Pakikipagrelasyon sa babae. Akala ko kung ano nang pagpapraktisan mo Luka-luka ka talaga, no? Hindi pa pwede, no? Ikaw talaga, kukurti kita sa Yes! Tama kayo ng narinig. Kahit bakla ako, gusto ko pa rin magkaroon ng sariling pamilya. Magkaroon ng anak na galing talaga sa akin mismo. Kapag sinuwerte, babaeng mamahalin na rin habang buhay. Mula high school hanggang college, isa na yon sa mga naging goal ko para makapagtapos sa pag-aaral. Sabi ko kasi, hindi ko hahayaan na magutom ang pamilyang bubuuin ko. At ganun pa rin. Walang nakakalam sa totoong ako, maliban kay Jessica. Hanggang sa eto na nga, dumating sa buhay ko si Denise. Nakilala ko siya sa kumpanya pinagtatrabahuan ko. Maganda, mabait, masayang kasama. Yes ulit, na-in-love ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Basta ko na lang ito naramdaman. Naging kami ni Denise na hindi pa rin niya alam ang pagiging bakla ko. Hindi ako sigurado kung papanatilihin kong gano'n na lang o magsasabi ako ng totoo. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Denise. And to be honest, hindi ko ina-expect na sobrang magiging masaya ako. Kapag kasama ko siya, nakakalimutan ko ang pagiging bakla ko. Wala akong ibang iniisip kundi ang kaligayahan lang niya. Kaya sabi ko noon, mukhang siya na nga talaga ang babaeng papakasalan ko. Sigurado ka na ba dyan sa plano mo?
Oo naman. Mag-iisang buwan na rin kami ni Denise. Kaya tama lang siguro na ipakilala ko na siya kay tatay. Okay, sabagay. Pero, sigurado ka na ba talaga? Ano ba? Ba't ba kulit mo? Alam kong hindi mo gusto si Denise para sa akin, pero mahal ko na siya. Ew! Ano mo, grabe ka naman sa ew dyan. Nakakahawang sakit ba yung nararamdaman ko, ha? Hindi lang kasi ako makapaniwala na masasabi mo yan sa isang babae. I mean, hello, alam naman natin parehas na bakla ka. Excuse me, ha? Sabi ko naman sa'yo dati, di ba? Hindi lang ako para sa lalaki. Bisexual nga, di ba? Ito, malapit na akong mag-26. Hindi mo pa rin ba alam ang ibig sabihin nun, ha? Sorry naman, pero parang hindi ko pa rin kasi matanggap hanggang ngayon. Anyway, alam na ba yan ni Denise? Hindi. Dapat ko pa bang sabihin? Abay, oo naman, no? Ano ba? Luka-lukang to. Dapat, sa isang relasyon, una ang honesty. Kasi kapag hindi mo sinabi yan sa kanya, para mo na rin siyang niloloko. Baka kasi hindi niya matanggap Popoy, kung talagang mahal ka niya, magagawa niyang tanggapin yan. Lalo na, sabi mo nga, di ba? Mahal mo na. Ay, naku. O siya, sige. Pag-iisipan ko. Alam mo, ang bait-bait ng pamilya mo. Ang sarap din magluto ng mama mo. Saka, ang saya kausap ng papa mo. Ganun talaga sila kapag gusto nila yung tao So, ang ibig sabihin noon, gusto ka nila. Mabuti naman kung ganun. Pero, alam mo, Popoy, may ipagtatapat ako sa'yo. Huwag kang magalit, ha? Hindi. Sige. Alam mo ba na dati, akala ko talaga, bakla ka. Ako? Bakla? Bakit naman sa dirami-rami ng nakakatawa? Pwede mong sabihin at maisip sa akin ganyan pa. Kasi nga, di ba, minsan, ang lambot mong kumilos. Tapos, palagi kayong magkasama ni JJ. Akala ko nga may gusto ka sa kanya Kasi kahit anong pagpapakyut ang gawin ko sa'yo nun, hindi mo ako pinapansin. So, bakit biglang nagbago? Ewan ko. Hindi ko nga rin alam kung kailan nagbago yun basta ang alam ko, gusto kita. Hindi naman kita ipapakilala sa magulang ko kung hindi ako seryoso sa'yo, di ba? Sabagay. Basta, itong tatandaan mo mahal kita. Kahit ganito pa lang tayo, alam kong totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa pag-aaral. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Sus! Dinaan mo na naman ako sa mga pambobola mo Hindi. Totoo yun. Di bale, may araw-araw naman ako para matunayan yun sa'yo. Naging maayos naman ang lahat simula nang ipakilala ko si Denise sa pamilya ko. Araw-araw akong naging inspired na magtrabaho para maibigay ko sa kanya ang marangyang buhay. Aayain ko siya magpakasal kapag okay na ang lahat. At saka kami bubuo ng pamilya. Pero syempre, hindi lahat ng plano mo ibibigay sa'yo. 1 taon pa lang kasi kami noon ni Denise nang mabuntis ko siya. Masaya pero nakakakaba. Syempre, wala naman akong alam sa pagiging tatay. Pero kahit ganoon, hinarap ko ito na buo ang loob. At mas may mataas na pangarap para sa pamilya ko. Happy Father's Day! Uy, ang ingay mo naman. Halika nga dito, ang ingay mo. Ay nako, talaga?
Halika. Oh, ayan. Nagdala ko ng mga prutas para kay Denise. Meron na rin yung mansanas. Di ba sabi mo, naglilihi siya dyan? Wow! Ang bait mo ngayon, ha? Anong kinain mo, ha? Wala. Sinubo, meron. Kalat-kalat mo talaga, buwisit po. Ito naman, baka marinig tayo ni Denise. Wala siya. Umalis pumunta doon sa mama niya sa Laguna. Doon daw muna siya hanggang Linggo. Oh, so, kumusta naman kayong dalawa? Ayos naman. Medyo masela lang ang pagbubuntis niya ngayon. Kaya hindi pwedeng wala siyang kasama. Alam mo ikaw, grabe ka talaga. Parati mo na lang ako ginugulat. Alam mo, nung una, sabi mo, mahal mo na talaga si Denise. Tapos ngayon, magiging tatay ka na. Aba, talagang tinutupad mo lahat ng mga pangarap mo, ha? Naman. At saka, swerte lang talaga na dumating sa buhay ko si Denise. Biruin mo, ha? Tinanggap niya ako kahit nalaman niya ang totoong pagkatao ko. Nga, no? Kaya, ayun. Kasi, minsan ka na lang din talaga makakahanap ng ganyang pagmamahal, eh. Kaya, sige na nga. Love ko na rin si Denise. Sige nga. Kung love mo kami. Ipaglaba mo nga kami ng damit. Gabundok na labahan namin, eh. Hoy, anong tingin mo sa akin, ha? Alila? Never. Maglaba ka ng sarili mo, no? Oy. Tsaka, mas magandang gumamit ka na rin ng Pride detergent para di lang puti, kisla puti pa, yung mga damit mo. Ewan ko sa'yo. Pero alam mo po, eto seryosong tanong. Masaya ka ba? Sobra. Sigurado ka na ba dyan kay Denise? Kasi kahit na 2 taon na kayo, syempre, may mga ugali pa rin siya na hindi mo alam. Baka mamaya, kung kailan may anak na kayong dalawa, saka pa yun magloko, ha? Si Denise. Magluloko. Sus, imposible mangyari yan, no? Tsaka, wala naman sa rason para gawin yan. Ano ka ba? Nire-remind lang kita, okay? Baka kasi masyado kang mabulag dyan sa pagmamahal mo sa kanya. Baka sa kagustuhan mong magkaroon kayo ng buong pamilya, ibaba mo na naman ang sarili mo. Boy, tandaan mo, ha? Kahit na bakla ka, hindi mo deserve ang lokohin at masaktan. Parati mo yan tatandaan, ha? Ginawa ko ang lahat para makapag-provide sa mag-ina ko. Pero hindi ko in-expect na ganito pala kamahal ang magkaroon ng anak. Mula sa mga check-up, panganganak, hanggang sa pagbabakuna sa bata. Isama pa ang mga gastusin sa bahay tulad ng kuryente at pagkain namin. Dahil sa ako lang ang nagtatrabaho sa amin, sobra talaga ako nahirapan sa sitwasyon namin. Kaya siguro ito rin ang naging dahilan kung bakit unti-unti kong naramdaman ang panlalamig sa akin ni Denise. Yung panlalamig na parang tuluyan nang nawala ang pagmamahal niya sa akin. Ay. Nung umalis ako kanina umaga, nandiyan ka na sa harap ng computer. Ngayon naman nakauwi na ako, nandiyan ka pa rin. Anong ginawa mo buong araw? May ginagawa ko. At anong ginagawa mo? Pagkakakitaan ba natin yan? Okay, fine. O ayan, pinatay ko na po dahil paniguradong mahaba-habang sermon na naman to. Ano? Hindi kita sinisermonan, Denise. Pinagsasabihan kita. Kada buwan, ang taas ng kuryente natin dahil halos walang pahinga yung computer. Ano ba akala mo? Kuryente lang ang binabayaran ko. Buti sana kung tinutulungan mo ako magtrabaho eh. So anong pinapalabas mo? Nabatugan ako? Ay, Naghahanap naman ako ng trabaho pero hindi ka nagtatagal. Paano kasi ang gusto mo yung madali? Yung hindi ka nahihirapan kaya ganyan ang nangyayari sa buhay natin. Gusto mo lahat, ha? Isinusubo na lang sa'yo. Hindi mo pinaghihirapan. Excuse me lang ha? Sa pagkakaalala ko kasi, ikaw ang nagsabi sa akin na ikaw ang bahala sa lahat, na hindi mo kami pababayaan ng anak mo. So ano yung inireklamo mo? Kung makapagsalita ka, parang hindi parating kulang ang pinapasok mong pera dito sa bahay Ikaw ang hindi tungpad sa usapan natin. Ang sabi mo, magtutulungan tayong dalawa. Tutulungan mo ako, pero anong ginawa mo, ha? Wala! Hinahayaan mo akong gawin ang lahat. Alam mo, Popoy, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagsisisi ako na nabuntis pa ako sa'yo.
Naghirap ako! So ano to? Ha? Magsisisihan tayong dalawa. Pagkatapos ng 2 taon, ngayon mo pa sa akin ibubunto ng lahat ng kasalanan na parehas natin ginawa. Ang pinupunto ko kasi dito, dapat hindi lang ako pumayag na sumama sa'yo. Tama na sana na ipinanganak ko na lang yung anak natin. Hinayaan lang sana kitang sustentuhan yung bata at hindi ako nakisama sa'yo sa isang bubong. Ay, kung alam mo lang, Denise. Kung alam mo lang na ilang beses ko na yung inisip. Pero ano magagawa ko, ha? Nandito na tayo eh. Kinakaya ko lahat dahil mahal kita. Ha? Mahal ko kayo ng anak natin. Pwes, hindi na kita mahal. Ano? Naghahanap lang naman ako ng tamang panahon para iwan ka kasi ayoko na. Pagod na ako sa buhay na kaya mong ibigay sa akin, Popoy. Ayoko ng ganito. May mga pangarap pa ako na gusto kong abutin. Gusto kong bigyan ng magandang buhay ang anak ko. At alam kong hindi ikaw ang makakapagbigay ng mga yun sa amin. Anong ibig mong sabihin, ha? Hindi mo ba ramdam? Meron na akong iba. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, meron na akong iba. Mayaman, mabait, mahal na mahal ako. At higit sa lahat, totoong lalaki. Hindi katulad mong bakla. Denise. Sorry. Nadala lang ko ng emosyon ko. Sorry. Ano ba? Sorry. Huwag mo nga ako hawakan. Alam mo, tama lang talaga na iwan na kita dahil wala kang kwenta. Bahala ka na sa kung anong gusto mong sabihin. Basta aalis na kami ng anak ko. Hindi mo pwedeng gawin yan. Pwede. At kaya ko. Saka impakin ang mga gamit ng anak ko. Actually, hinihintay na lang kitang makauwi para makalis na kami. Ano pa bang kulang ko, ha? Lahat naman binigay ko sa iyo, ha? Sino bang niloloko mo? Bakla ka, Popoy. Darating ka pa rin sa puntong magkakagusto ka sa isang lalaki. Tapos anong mangyayari sa akin? Isang babaeng pinagpalit sa lalaki? Hindi ko nahihintayin na mangyari yun. Kaya ngayon pa lang, hihiwalayan na kita. Hindi ako papayag! Ama ako ng bata niyan. Huh? Ama ako, kaya may karapatan ako dito. Kahit anong sabihin mo dyan, buo na ang desisyon ko. Hindi. Iwan na kita dahil hindi na kita mahal. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Denise. Kung talagang mahal mo kami, hahayaan mo ako sa gusto kong gawin. Denise naman. Huwag mo akong hadlangan sa magandang buhay na naghihintay sa amin ng anak ko. Please. Huwag kang maging makasarili. Alam niyo mga idol, hindi ko alam kung saan at paano ako naging makasarili. Hindi ko alam kung anong mali ang nagawa ko para marinig ko ang lahat ng yon kay Denise. Oo, alam kong bakla ako. Pero para husgahan ako mismo ng taong mahal ko, sobrang sakit. Nang iwan ako ni Denise at isinama niya ang anak namin, halos gumuho ang mundo ko. Si Jessica ang naging karamay ko noon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Lalo na't hindi naman sa akin pinapakita ni Denise ang anak ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Sinasabi niya na hindi ko raw kayang magpakaama sa bata dahil bakla ako, pero problema ba talaga yun? Kabawasan na ba ng pagiging tatay ang pagiging bakla? Ewan ko. Naguguluhan ako mga idol. Habang tumatagal kasi, parang naniniwala na ako kay Denise. Baka hindi ko talaga kayang maging ama dahil bakla ako. Sana matulungan ninyo akong maliwanagan ang isip ko mga idol. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Popoy. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon. Halika!
Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.